Hindi niya inakalang isang simpleng comment lang ang magiging simula ng kwento nila. Si El Santiago, isang sikat na content creator sa Manila, kilala sa mga vlog niyang puno ng travel, food trips, at kwento ng buhay. Milyon ang views niya sa bawat post. Libu-libong komento ang bumabaha sa bawat video. Pero isang araw, habang nakahilata siya sa sofa, isang username ang nakakuha ng pansin niya. Aya. Grabe po kayo, Ate El. Ang ganda ng mga videos niyo. Parang feeling ko, nakakapunta na rin ako sa mga lugar na pinupuntahan niyo. Stay safe po palagi. Komento ni Aya. May kasamang 3 heart na emoji. Napangiti si El. Hindi dahil sa dami ng likes o views, kundi sa simpleng init ng mensahe ni Aya. Bigla siyang napadiretso sa profile ng commenter. Isang simple pero makulay na page mula sa probinsya. Punong-puno ng photos ng mga bundok, alagang pusa at mga tula. Out of impulse, nireplyan niya ito. Thank you, Aya. Ikaw rin, stay safe. At doon nagsimula ang lahat. Mula sa isang reply, naging 2 replies, hanggang sa naging madalas na palitan ng messages. Una, sa comment section lang, tapos sa DM. Hanggang isang gabi, biglang nagka-video call sila. Casual lang, walang filter, parang matagal nang magkaibigan. Ano pong feeling maging sikat? Tanong ni Aya habang naglalakad sa palayan. Hawak ang cellphone. Nakakapagod pero masaya. Lalo na kapag may nakikilala kang totoong tao gaya mo. Sagot ni El, ngumiti ng matamis. Hindi nila namalayan ang oras. Madalas hanggang 2:00 ng madaling araw silang magkausap. Tungkol sa buhay, sa pangarap, at sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Minsan, binibiro ni Aya si El. Grabe, Ate El, ikaw lang ata ang nagpapakilig sa akin kahit wala kang ginagawa. Natatawang sabi niya. Hala, hindi naman ako naliligaw. Biro ni El pabalik. Pero sabay iwas ng tingin sa kamera. Pulang-pula ang pisngi. Unti-unti, naging parte na sila ng araw-araw ng isa't isa. Si Aya ang unang nagko-comment sa bawat bagong video ni El. Si El naman, laging naghihintay ng notification galing kay Aya. Isang gabi, habang nagla-live si El, biglang nag-comment si Aya. Punta ako ng Maynila next month. Sana makita kita. Nabitawan ni El ang hawak na tasa ng kape sa harap ng libu-libong viewers. Napangiti siya ng sobra. Hindi na niya naitago. May pupunta raw dito. Excited na ako. Sabi niya sa live, sabay kindat sa camera. Pero para kay Aya lang. Dumating ang araw ng kanilang pagkikita. Sa isang maliit na cafe sa Makati. Nag-aalangan si Aya habang hawak ang bulaklak na binili niya. Nakasuot siya ng simpleng damit, jeans at hoodie, pero parang kabog na kabog ang dibdib niya. Biglang bumukas ang pinto ng cafe. Dumaan si El. Naka-shades at cap, pero hindi niya maitago ang ngiti nang makita si Aya. Ikaw ba si Aya? Yung paborito kong commenter. Biro ni El habang inaabot ang kamay niya. Tumawa si Aya, pero halatang kabado. Hindi niya akalain na mas maganda pa pala si El sa personal. Lalo na pag nakangiti. Grabe, hindi ko alam kung paano kita babatiin. Bulong ni Aya. Nahihiya. Aba, yakap syempre. Sagot ni El. At bago pa makatanggi si Aya, niyakap na niya ito ng mahigpit. Ramdam ni Aya ang tibok ng puso ni El. Mabilis, mainit.
Parang buong buwan na inipon nilang pangungulila ay pinakawalan sa isang yakap lang. Hindi nila mapigilang tumawa pareho habang nakayakap pa rin. Parang bata, parang matagal nang magkaibigan. O baka higit pa doon. Maghapon silang magkasama. Nag-ikot sila sa Intramuros. Kumain ng street food sa Binondo. Nag-selfie sa harap ng sunset sa Baywalk. Simple lang ang lahat, pero para kay Aya, iyon na ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Ang dami mong tagahanga. Paano kung ma-misinterpret nila to, Ate El? Biro ni Aya, habang naglalakad sila sa tabi ng dagat. Ano naman, hindi naman nila alam na ikaw ang favorite ko. Sabay kindat ni El. Tumigil si Aya. Favorite? Oo, favorite commenter, favorite kausap, favorite na tao. Seryosong sagot ni El. Hindi nakagalaw si Aya. Ramdam niyang namumula ang mukha niya. Mula noo hanggang leeg. Hindi niya alam kung anong lakas ng loob ang nagtulak sa kanya. Pero lumapit siya kay El. Halos magdikit na ang kanilang mukha. Tahimik, wala ni isang salita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahihinang hampas ng hangin at tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang yumuko si El, lumapit, hanggang sa magdikit ang kanilang mga labi. Una, isang maikling halik, parang paghingi ng permiso. Pero nang hindi umiwas si Aya, lalong lumalim ang halik. Walang pagmamadali, walang kaba. Puno lang ng tamis at katotohanang matagal nang nararamdaman ng dalawa. Pagkatapos ng halik, nakapikit pa rin si Aya, para bang ayaw nang bumalik sa realidad. Bumulong si El, mula sa comment section hanggang sa yakap. Hanggang dito. Yumakap si Aya ng mahigpit, halos hindi na bumitaw. Sa araw na iyon, walang ibang mahalaga. Hindi ang views, hindi ang likes, hindi ang mundo. Sila lang dalawa. Dumaan ang mga araw, buwan. Ang simpleng tagahanga at ang content creator ay naging higit pa sa mga role na iyon. Sila na ngayon ang sariling kwento ng isa't isa. At sa bawat bagong video ni El, lagi nang may isang secret message sa dulo. Isang maliit na emoji ng bulaklak at isang heart. Para sa isang taong minsang nag-comment lang, pero naging tahanan niya. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.